A unifying mission, ang nagkakaisang misyon nating lahat dito sa mundo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ay tungkol sa pagkakaisa. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon at pag-aaralan sa ating pong devotion ngayong umaga. At kukunin po natin ito sa Psalms 133 verse 1. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. This is your Ate Mabs and welcome po sa ating pong daily devotion live dito po sa Ate Mabs TV at sa God Loves You. Magandang umaga po. Kumusta po ang inyong araw ng Lunes? Today is January 19, 2026. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Isang napakagandang araw ng Lunes po sa inyong lahat at ako po ay masaya na tayo ay muling makakapag-devotion ngayong araw na ito. Kaya samahan po ninyo ako at ito po ibahagi din natin sa iba sa pamamagitan ng pag-share ng live na ito. Upang marami po ang makasama natin at makapakinig ng mabuting balita ngayong umagang ito. Bago po ako magsimula, i-check lang po ang ating pong sound para sigurado tayong may sound tayo. Ayan, so check lang natin. Kasi minsan po talagang wala pala tayong sound. O kaya mahina. Ayan. Ayan, praise God. So may sound tayo, no? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So ayan, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Pati sa mga nanonood po sa God Loves You Facebook page. Ganun din po sa ating YouTube channel, Ate Mabs TV at sa God Loves You. Magandang umaga po sa inyong lahat. So buksan na po natin ang ating Bible sa Psalms 133 verse 1. Ayan. At kung Tagalog po ang inyong Bible, tulad ng Bible ni Ate Mabs, iyan po ay nasa page 621 ng Lumang Tipan. Ayan. So pag ganito po ang Bible ninyo, tulad ko, pareho tayo ng page. Sa 621 po yan sa Lumang Tipan. Basahin po natin, no, ang sinasabi ng Panginoon sa Psalms 133 verse 1, New International Version. Ang sabi po dito, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Sabi naman po sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia, Awit 133 verse 1. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Hallelujah. Praise be to God. Ayan, baba ko lang po yung aking ano. Ako'y nahihirapan yan. Ulitin po natin, no? Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan mo, Panginoon. Buksan mo po ang aming puso at isipan sa magandang mensaheng ihahatid mo para sa amin ngayong araw na ito, upang kami matuto, upang kami ay mapuspos ng iyong kabanalan at ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito. Samahan mo kami, Panginoon. Ang nais lang namin, O Diyos, ay maitaas ka, maluwalhati at madakila. Naniniwala kami na araw na ito ay tinakda mo upang kami ay matuto. At nawa, ito ay may sa puso namin, may sa buhay namin, at may bahagi rin namin sa iba. Maraming salamat po, Panginoon. Ito'y dalangin namin sa matamis mo pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Muli po basahin natin, no? Ang sabi po sa Psalms 133 verse 1, New International Version. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Sabi po sa Tagalog, Magandang Balita, Biblia, Mga Awit 133 verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Ito pa ay patungkol sa pagkakaisa. Pagkakaisa sa pamilya, sa bansa, sa sambayanan,
sa buong mundo. Dahil ito ang nais ng ating Panginoon. Dahil napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, sabi niya nga, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Ibig sabihin, walang away, walang samaan ng loob, walang hinanakitan, walang sumbatan, kung hindi pag-ibig ng Diyos ang siyang tunay na naghahari sa puso ng bawat isa. So, ang title po ng ating devotion ngayong umaga ay ang A Unifying Mission. Sa ngayon lamang po, makakapanood ng ating daily devotion. Ito po ang ating spiritual wellness. Kung saan dito po tayo ay nagpapalakasan ng ating pananampalataya, humihingi ng paggabay sa ating Diyos, ng karunungan upang tayo ay matulungan sa ating pang-araw-araw na buhay. Kailangan po kasi balanse ang aspeto ng buhay ng bawat tao. May mga pagkakataon din po dito sa ating Mavs TV na tayo nag-aaral patungkol naman sa physical wellness na kung saan ang topic natin ay ang tungkol sa low carb. Pero sa ngayon, tuwing umaga po, 6:30 ng umaga ay ang pinag-uusapan natin ay ang ating spiritual wellness, ang ating through the daily devotion live dito po sa ating Mavs TV at sa God Loves You. Ayan, kaya okay malilito. Tuwing umaga po, 6:30, ay patungkol po sa Panginoon na ating pag-uusapan sapagkat kailangan natin ito upang tayo ay lumakas, tumibay sa ating pananampalataya. Para kahit ano po ang ating gagawin sa buong maghapon, tayo gagabayan ng Panginoon. At sa buong maghapon, ako po ay nagsisend ng mga videos at ng posts patungkol naman po sa ating physical wellness through low carb diet and lifestyle. Ayan. So magpatuloy po tayo, no? Ano po ang sabi dito? A unifying mission. Almost every successful company or group in history has shared something in common. They all had a unifying mission. Lahat po, no? Maging kumpanya, churches, school, lahat yan may unifying mission. Lahat may mission. May gustong gawin. May plano para sa kanilang kumpanya, sa kanilang eskwelahan, sa kanilang business, 'di ba? Lahat po meron. And missions are critical in not only aligning objectives but also unifying a large group of people toward one purpose. 'Di ba? Ang mission po critical po ito eh. Kasi hindi lang to para i-align mo sa isang layunin. Kung hindi, ni-unify natin o pinagkakaisa natin ang isang napakalaking grupo ng mga tao papunta sa iisang purpose. Yun yung unifying mission. Kasi di ba sa katulad ng isang church, mayroong mission ang isang church. At yung mission na yun ay nagkakaisa ang lahat ng members ng church patungo sa katagumpayan ng mission na yan. Ganon din po ang mga kumpanya. Di ba? Sa isang company may mission vision. At ang mga empleyado ay pinagkakaisa ng kumpanya upang magkaroon ng pagkakaisa patungo sa katuparan ng misyon ng kumpanya. Nang sa ganun ito ay lumago. Nang sa ganun ito ay mas lalong makilala. Diba? So ganun po, kakritikal ang misyon na kailangan iisa ang damdamin at puso ng tao. Nang sa ganun, matupad nila ang purpose nila. As an employee, as a child of God, kung sa church yan, diba? So, as Christians, we all share the same mission. We are unified in following Christ. We're saved by His blood. Sabi sa Romans 5 verse 9, sabi po sa Romans 5 verse 9, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. So, ang mga Kristiyano na nakakilala sa Panginoon at tumanggap sa Diyos bilang, tumanggap kay Kristo bilang Diyos at tunay niyang tagapagligtas, ay tayo ay napawalang sala na. So, pare-pareho tayo na pinatawad ng Diyos, tinubos sa ating mga kasalanan, at tayo binigyan ng buhay na walang hanggan. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng krus at ng dugo ni Kristo.
kung kaya tayo nagkakaisa na at maliligtas na tayong lahat sa puot ng Diyos. Yun yung sinasabi dito. Dahil united na tayo. Iisa na yung ating damdamin. Iisa na yung ating perspective. Iisa na yung ating binabasang aklat. Nga? Yung Bible, iisa na. Ang way ng pananalangin natin ay pare-pareho na tayo. Nagkakaisa tayo sa misyon na gusto ng Diyos na ipagawa sa atin. Na ang sabi, we are all called to make disciples in His name. Yun ang purpose natin eh. Yun ay sinabi niya sa Matthew 28 verse 19. Na ang sabi dito, kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So yun ang misyon natin. Di ba? Ang hindi lamang magbalita, ang hindi lamang maghatid ng mabuting balita sa mga tao, kung hindi ang sila ay i-disciple, turuan, tulungan, na mas lalong mapalapit sa Panginoon at gawing alagad ng Diyos ang bawat mga tao. Di ba? Kasi hindi po nagtatapos sa nag-evangelize ka lang, nagkwento ka about the Word of God, mainam na sila ay mas lalo mong inaakay, papalapit sa Diyos, na lalo silang titibay sa kanilang pananampalataya. Di ba? Nandyan yung ini-invite nyo sila sa fellowship, ini-invite nyo sila sa church, after nilang tumanggap sa Panginoon, na-share ninyo sila about the Word of God, invite nyo na sila sa church, invite nyo na sila sa mga fellowship natin, invite nyo na sila sa mga Bible study, di ba? Hanggang sa lumalalim na sila sa pagkakilala nila sa Panginoon, at na kahit bitawan mo na sila, ay alam na nila at kaya na nilang tumayo sa kanilang sariling mga paa dahil nagabayan mo sila ng tama. Yun po yung importante. Huwag nating hayaan na kinwentuhan mo lang siya tungkol sa Panginoon. Bagamat alam naman natin na kikilos ang Panginoon at ang banal na Espiritu na sila ay matuto at sila ay tunay na makakilala sa Panginoon. Pero mas mainam kung mas magagabayan po natin sila na mapalapit palalo sa Panginoon. Di ba? Kaya nga po ko natutuwa no, sa Monday group, Thursday group, na sila po ay talagang nag-i-invite ng mga taong dadalhin nila sa ating fellowship, sinishare nila yung ating pong devotion na tulad nito para marami ang makapakinig ng mabuting balita. Speaking of Thursday and Monday group, hello Ate Jenny, hello Ate Ella, hello Ate Lucy, magandang umaga po sa inyong lahat. Sobra po kami masaya nung Sabado dahil sa ating pong pagkikita-kita, nag-face-to-face na rin sa wakas ang Thursday group. Hindi ko pa nga naipopost ang ating mga pictures. Pero yung moment na yon ay ito sobrang unforgettable. Ang saya, bagamat napagod sa kalalakad. Pero thank God at nagkaroon ng katuparan. Napakabuti ng Panginoon. Talaga pong kapag gawain ng Panginoon, yan po ay will ng Lord. Lahat ng gawain ng Panginoon, will ng Lord yan. Hindi po natin dapat ito pinalalampas at hindi po natin ito hayaang hadlangan ng kaaway. Go, go, go tayo dyan. Dahil wala pong gawain ng Diyos na hindi niya kalooban. Kaya laging dapat tayo ay excited na pumunta no matter what. Kailangan tayong ilaan natin ang ating oras para dito. At tunay naman, napakabuti ng Diyos. Nagkaroon po ng katuparan ang aming mga pagkikita-kita ng face-to-face. At nagkaroon din ng konting pagkakataon na makita namin online yung ilan sa mga hindi nakadalo. Pero alam ko darating ang time, magkakasama-sama tayo. Buo Monday and Thursday group in Jesus' name. At alam kong ito ay kakasiyahan ng Lord kasi gawain niya po ito. At yun ay kalooban ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Excited ako dyan. At yun po yung napag-usapan na nung Sabado, kaya I'm sure na paplanuhin na lang natin yan. At i-align natin sa kalooban ng Panginoon. Thank you. And yet, even among Christians, there is so much division in disunity. At yun ang isang bagay na nakakalungkot, di po ba? Kahit tayo ay mga Kristiyano na,
nasa church, grupo, ministry, fellowship, Bible study. Sometimes nagkakaroon pa rin ng mga division, yung pagkakahiwa-hiwalay, pagkakawatak-watak, at ng disunity. Yung bang kahit na nasa iisang grupo pero hindi nagkakaisa. Meron pong mga ganyang pagkakataon. Na yan yung mga bagay na ginagamit ng kaaway upang lalong sirain ang isang grupong nagkakaisa. Kaya't wag nating wag nating payagan na mangyaring masira ito at magkaroon ng disunity sa isang grupo. Lalo na kung ito ay mga gawain, no? Lalo na kung ito ay mga ministry ninyo. Kasi mapapansin niyo minsan, ministry na yan, pero sa iisang body of Christ, pero hindi nagkakaisa. Iiba-iba ang mga opinion, iba-iba ang pananaw, dapat pare-pareho. Kasi isa lang naman ang ating inaaral na salita. Di ba? Hindi naman tayo nagkakaiba. So, saan tayo nagkakaiba-iba? Sa mga prinsipyo at paniniwala na hindi naka-align sa salita ng Diyos. O kaya't lahat tayo dapat nagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi paano tayo magkakaisa? Yung iba-iba ang ating binabasa, iba-iba ang ating pinaniniwalaan. Dapat iisa lang, di ba? Para hindi tayo malinlang ng kaaway. At dapat ay magkaroon ng mapairal ang pag-ibig ng Diyos sa isa't isa. Kasi kapag may pag-ibig ng Diyos sa isang grupo, nandoon ang pagkakaisa. Kasi hindi na magkakaroon ng kontrahan eh. Di ba? Kaya lang naman kasi nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan kapag ipinipilit mo yung isang bagay na sa tingin mo yun yung tama. Yung bang hindi na nagsasubmit. Minsan, leader mo na, kinukontra mo pa. Leader mo na, sinisiraan mo sa iba. So, nasan ang submission? Nasan ang love? Nasaan yung pag-ibig ng Diyos na naghahari sa iyong puso upang iyon ang maibahagi mo rin sa iba? Kasi, naniniwala ako, hindi mangyayari ang disunity kung may pag-ibig ng Diyos. Kasi pag may pag-ibig ng Diyos, may pangunawa. Kung may pag-ibig ng Diyos, may pagpapasensya, may pagpapakumbaba. Di ba? Merong pagpapasakop. Kasi dyan minsan nangyayari eh. Pag yung gusto mo ipaglaban yung katwiran mo, ipaglalaban mo kahit minsan mali na. At hindi ka na nakikinig sa itinuturo ng leader mo. Sarado na ang utak. Sarado ng isip. Kasi ang feeling mo magaling ka. Mas matalino ko sa leader na yan. Hello, graduate ako ng college yan, high school graduate. Mas magaling ako dyan. Hindi eh. Nagkataon leader mo siya. Nagkataon supervisor mo siya kung nagtatrabaho ka. Nagkataon manager mo siya. Kasi minsan ang pagiging manager or supervisor or yung position, hindi naman yan nababase lang lagi sa pinag-aralan eh. Diba? Kasi nangyari rin po sa akin, mas matataas yung mga narating ng mga naging tauhan ko nung nag-opisina pa ako. Pati mga eskwelahan nila, mas matitindi sa eskwelahan ko. Kasi yung eskwelahan ko nung college, hindi ganun kakilala. Pero ang mga taong hinahawakan ko from Baguio, Baguio University, kung saan-saang eskwelahang matataas, at pati mga pinag-aralan. Nursing grad ako. Pero mga taong hinahawakan ko, si Shopee. Ang taong hinahawakan ko ay mga chemical engineer, mga IT, di ba? Nursing grad ako. So, ibig sabihin, kapag tayo ay nasa Panginoon, marunong tayong magpakumbaba, marunong tayong mag-submit, marunong tayong umunawa, marunong tayong magpakumbaba. Yun talaga yung number 1 dun, yung pagpapakumbaba. Kasi pag hindi tayo marunong magpakumbaba, again, no? Pride ang iiral dyan. Hindi ka makikinig. Promise. Di ba, mapansin nyo, even sa low carb, even sa paglo-low carb, dito sa ating grupo, dito sa mga nanonood sa atin Mavs TV, or sa mga nagko-comment sa ating Mavs TV, na pag sarado ang isip nila patungkol sa low carb, kahit anong explain mo dyan, hindi yan makikinig. Kasi nga, hindi yun ang kanilang pinaniniwalaan. Which, nire-respeto natin yun. Di ba? Pero kung hindi ka marunong rumispeto, sigurado magtatalo kayo eh. Diba? Kasi paglalaban mo yung alam mo tungkol sa low carb, tapos siya naman ipaglalaban niya na hindi maganda ang low carb,
So, anong mangyayari? Mag-aaway kayo. Kaya ang daming ganyan sa social media. Di ba? Nag-aaway, nagpapalitan ng mga kuro-kuro, nagpapalitan ng kanilang mga opinyon. Sagot dito yung isa, sagot dito yung isa, hanggang sa salitaan na ng hindi magaganda, pati mga salitang ginagamit ay hindi na maganda, nagkakapersonalan na. Hindi po tama eh, di ba? Kasi kung ang Panginoon ang tunay na naghahari sa iyong puso, meron mang kumontra sa iyo, it's okay. You need to respect each other. Kasi hindi naman talaga tayo laging pare-pareho ng laman ng isip eh. Kaya nga, that's why we need Jesus Christ to be the center of our life. Para nang sa ganun siya ang umayos sa atin. Kasi, di ba, mapapansin nyo, kami sa group namin, hindi lahat low carbers, pero hindi kami nag-aaway-aaway patungkol dito. Kasi may respetuhan eh. Naniniwala kami na hindi lahat ng tao na makakausap mo maglo-low carb. Di ba? Pero nagkakaisa kami. Napag-uusapan ang tungkol sa low carb, yes, na maaaring may mga parte na hindi mo tanggap yung sinabi niya, pero magre-react ka ba ng negative? Hindi. Di ba? Tatanggapin mo yun as is. Kasi yun yung kanyang yun yung kanyang pinaniniwalaan. So, respetuhin natin yun. At pwede ka namang magsalita ng mahinahon upang ipaliwanag kung anong gusto mo ipaliwanag nang hindi ka nagagalit. Kasi naa-apply mo yung self-control, yung fruit of the Spirit kapag ikaw ay nasa Panginoon. Kung kaya't naiiwasan ang pagtatalo, naiiwasan ang pag-aaway-away at pagkakawatak-watak. Diba? Kasi pwedeng magkawatak-watak dahil lamang sa yung ipaglalaban mo kung ano yung tingin mong tama. Ganon din sa pamilya. Diba? Kaya minsan, pamilya, small unit, parang ang liit lang ng pamilya mo. Nakatira kayo sa isang tahanan, pero hindi kayo nagkakaisa. Kasi iba-ibang opinion ni nanay, ibang opinion ni tatay, ibang opinion ng anak. Ang daming opinion, ang daming gustong ipaglaban. Kung kaya hindi nag-uunawaan, hindi si Lord ang sentro ng pamilya, kaya tuloy nag-aaway-away. Diba? Pamilya na lang nagkakagulo dahil lang minsan sa isang kwentuhan. Minsan nagkukwentuhan sa harap ng kainan, sa hapagkainan. Tapos mamaya mo nag-aaway-away na hindi na tinapos yung dinner, hindi na tinapos yung lunch. Kasi nagkasamaan na ng loob dahil nagkasagutan. Kasi walang pagpapakumbaba. Kasi walang pag-ibig ng Diyos na naghari. Hindi naging sentro ang Diyos. Kaya that's why before you start the conversation, you pray. Hindi man mag-pray ang lahat, you pray on your own. And you ask for God's wisdom. And hayaan mong i-tame ng Lord yung bibig mo. Tulad ng aming pag-aaral kahapon sa church, sabi sa James na slow to speak and slow to anger. Quick to listen. Diba? Mabilis kang makinig. Pero mabagal ka dapat sumagot. At mabagal ka rin magalit. Diba? Kasi ganun tayo eh. Pag may narinig tayo at hindi mo nagustuhan yung sinabi, agad bumubuka yung bibig mo nang hindi ka nag-iisip. Diba? Doon nagsisimula yan eh. Yung bang nag-react ka kaagad without analyzing kung ano yung sinabi ng tao. Baka hindi naman yun ang gusto niyang ipatungkol sa sinabi niya. May iba siyang ibig sabihin, pero iba dating sa'yo. Ang ginawa mo, sumagot ka kaagad. Diba? Doon talaga nagsisimula yung disunity. Doon nagsisimula yung awayan. Hindi pagkakaunawaan. Diba? Tapos pag sumagot pa, pabalang. Pag sumagot pa, pasinghal. Pag sumagot pa, galit. Diba? Kaya tuloy nag-init yung tao kausap mo. So, tapos magsisisihan, ikaw nagsimula eh. Kung di mo nagturuan na. Ganon nagsisimula yung disunity sa family, sa church, sa school, sa trabaho. Saan ka man naroon, pag hindi ka marunong magpakumbaba at hindi mo pinairal ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo at sa mga tao sa paligid mo, mag-aaway talaga. Hindi po kahinaan, kaduwagan, yung hindi mo maipaglaban yung katwiran mo. Nasa katwiran ako, Ate Mabs. Tama yung sinasabi ko eh. Ba't nila ako pinapakinggan? Minsan gusto mo pakinggan ka. Pero ikaw ba? Nakikinig ka ba? Diba?
Sometimes you don't know how to listen. Again, dalawa tenga natin. Para 2 beses tayong makikinig bago ka magsalita. Kaya nga isa lang ang bibig eh. Kasi isang beses ka lang dapat magsalita. Baliktad eh. Ang dami nito. Pero ito, hindi ginagamit. Diba? Gusto mo, ikaw ang pinakikinggan. Pero ang tanong, nakinig ka ba? Kaya tuloy nagkakagulo eh, di ba? Lalo na sa pamilya. Nanay ako eh. Tatay ako. Dapat pinakikinggan ako. Ba, hindi dapat laging ganun. Ang mga anak may say din sila. Kailangan din natin silang pakinggan. As a parents, we need to listen to them. To be a good example. Kasi pag hindi ka naging good example na marunong ka makinig, hindi rin sila makikinig. O di lahat na kayo hindi na nakikinig, e paano na? Wala nang nakinig. Kaya nag-aaway-away. Kaya nagtatalo-talo. Napansin nyo? Lalo tayong mga nanay, no? Mga mamshis. Hindi ako bias kasi ako, kilala ko sarili ko. Ako talaga yung taong gusto ko yung katwiran ko pinakikinggan. Minsan nagsasalita pa yung anak ko, teka, makinig ka muna. Ginaganon ko eh. Sometimes, tapos bigla ako maisip, mali yun. Hayaan mo muna siyang magsalita. At kapag nakapagsalita na siya, saka mo i-analyze yung sinabi niya, itugma mo sa gusto mong sabihin, saka magsalita. Pag malumanay ka na. Kaya, yun ang gusto ko. Yun yung lagi kong pinagpipray sa Lord. Lord, take control of my emotions, take control of my lips, take control of everything, Lord, in me. Be the center of my life. Kasi Lord, pag sarili ko lang, sigurado sasagot ako eh. Kagabi lang, medyo may nag-uusap-usap kami ng mga anak ko. Hilig kasi namin ng ganun. Eh, itong bunso ko, talagang sobra siyang, alam mo yun, yung, ano po siya talaga eh. Matanong siya, kahit siya ay 16 years old na, matanong yan, makatuwiran yan, yung opinion niya talagang ipaglalaban niya yan. And as a mother, minsan tinatamaan yung pride mo na parang masyadong mas, parang galing mo na yata kaysa sa akin. Parang ganun. So, medyo kagabi. Minsan talagang, ganun siya kadiretso eh. Sasabihan talaga ako niyan, mami, galit ka na naman. Alam mo yung ganun. Mami, tasan naman ang boses mo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig pag ganun. Oo nga, teka muna. Medyo mali yung tono ko. Ibaba natin. Di ba? Kasi minsan, tinatamaan yung ano natin bilang magulang eh. Na parang di mo matanggap na, una, yung katwiran natin na, punta ka pa lang eh, pabalik na ako. Dapat nakikinig ka sa akin. Yung mga ganun. Pero sometimes talaga, we need to ask for God's wisdom. For the wisdom from the Holy Spirit na to guide us and to give us that self-control na para matuto tayong makinig din sa kanila. Para magkaisa. So, nung ginanon ako ng anak ko, sabi ko sa loob ko lang, oo nga, may katuwiran siya. Control me, Lord. So, yung next na salitang ginamit ko, yung next ko ng pagsalita, kinontrol na ako ng Lord. Bumaba na ako. Hininaan ko na. So, naging maganda yung pag-uusap namin. Natapos ng maayos. Natapos na maging masaya. Eh, kung pinanindigan ko yung galit ko at sinagot ko siya ng, hindi ako galit. Natural lang boses ko. Kung ayaw mo makinig, edi wag. Di ba, away yun. At sigurado, sasama loob niya. Tatayo siya, aalis siya. Hindi matatapos yung usap. Hindi magkaka-ending ng maganda. Kaya talagang, it's always a choice. And before you do anything or to say something, you pray. And think about it. Parang sa chat, di ba? Sa text o sa chat. Before you click, think before you click. Bago ka mag-send ng kahit ano, o bago ka mag-post ng kahit ano, think and pray first kung tama yung salitang ginamit mo, o mahinahon mo ba itong sinap, ulit-ulitin mo bago mo isend. Lalo na kung meron kang taong sisendan na parang galit ka rin, pahupain mo muna yung galit mo bago ka mag-chat o mag-text. Kasi lalabas yan dyan sa text mo. Paano? Kung yung tao na sinendan mo, minsan nga kahit maganda naman yung sinend mo, pero yung taong sinendan mo, hindi maganda ang pakiramdam nung time na binasa niya yan, iba pa rin ang dating niya sa kanya. Diba? Kaya nga be very careful sa ilalabas ng bibig at sa isip natin. Kung anong laman yan, yan ang magiging bukang bibig. Maging sa text. Kung anong laman ito,
yan yung maichat mo. Mapansin nyo, pati pag-chat mo, gigil na gigil. Nanginginig-ginig pa yung daliri mo. Kapag ka ganun, stop ka muna. Wag ka magsisend ng message. Mag-pray ka muna. Kalmahin mo sarili mo. Ganun din naman, pag meron ka narinig na hindi maganda sinabi ng asawa mo, ka na sumagot. Kalma. Hindi naman, pag di ka sumagot, titigil din siya. Kasi ang asawa nating lalaki, hindi katulad natin mga babae. Ang mga lalaki, pag tumigil ka na, tigil na siya. Ang babae, pag tumigil siya, tuloy pa rin tayo. Kasi Armalite tayo eh. Hindi tayo, ang mga lalaki 45, tayo Armalite. Arat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 . Pag hindi pa sumagot, ba't di ka sumasagot? Bakit di na? Hanggang pagtulog yan. Kaya relax mga mamshis, ha? Kasi ako, lalo na ako, kilala niyo kung gaano ako kadaldal. Kaya dyan ako tinitame ng Lord. Dyan ako inaayos ng Panginoon. And I praise God for that. Sa pag-aayos sa buhay ko. So, part of the division comes from our lack of clarity. Yan yung pinag-uusapan natin. And commitment to the mission that is defined in Scripture. As a Christian, sa church ninyo, sa churches natin kung saan man kayo nag-church, may mission ng church niyo. So, dapat, nandoon yung inyong kaliwanagan ng pagkaunawa ninyo sa misyon. At yung mission na yun, dapat committed ka doon. Diba? Para iisa kayo ng damdamin. Para alam ninyo na yun ang patutunguhan ninyo na para, kaya pala. Ito pala ang mission natin. So, pag naiintindihan mo yan, yung galaw mo, naaayon sa mission. Kaya nga sa amin sa CCF, pinapakabisado pa talaga yung mission vision. Kahit na ako hirap na hirap kabisaduhin. Di ba? We are committed, Christ committed followers. Yun po yung, ang mission namin is, ang Matthew 28 verse 19, na mag-disciple kami. To be a Christ committed follower. To make Christ committed followers. O, di ba, hindi ko kabisado, patawarin niyo po ako, Lord. Pero, at least naiintindihan ko, may clarity sa utak ko, na yun ang mission ng aming church. Dapat ganun din po kayo. And even sa family natin, anong mission ba ng family ninyo? Diba? At anong mission ng company ninyo? Dapat naka-align kayo doon. Nang sa ganun, hindi po tayo maiba sa body of Christ, sa kabuuan ng inyong church. Para yung galaw ng church nyo, nakasabay ka. Diba? Para nagkakaisa kayo as one church. Nagkakaisa kayo as one family. Dapat ganun. And to make it worse, we are sinful people and sin naturally causes division in our lives and relationships. So yung ating pagiging makasalanan ay isang bagay na nagiging dahilan din upang magkawatak-watak tayo. Maging divided yung buhay natin at relationship natin sa church, sa family. Diba? Yung kasalanan na yan. Kasi kapag mayroon pa tayong kasalanan sa puso natin, ibig sabihin, wala pa si Lord sa puso natin. Sabi nga natin kanina, kapag puno tayo ng pag-ibig ng Diyos, nasa atin ang Panginoon. Pag hindi pag-ibig ng Diyos ang nasa puso natin, anong meron dyan? Galit, sama ng loob, hinanakit, kasalanan. Kabaligtaran lahat yon. Kaya nagkakaroon ng division, ng pagkakawatak-watak. And sabi dito, but the psalmist in Psalm 133 verse 1 reflects on how good it is when the people of God live together in unity. So, ini-insist nung Psalm 133 verse 1, nung psalmist na dapat nagkakaisa tayo nang sa ganun ay magkaroon ng magandang resulta. At ang gandang tingnan, ang gandang pagmasdan, ang isang grupong nagkakaisa, ang isang pamilyang nagkakaisa, ang isang church na nagkakaisa, ang isang fellowship na nagkakaisa. Diba? Kaya nga po, ang saya ng isang fellowship na nagkakaisa eh. Ang Monday group and Thursday group po natin nagkakaisa. Bagamat sa totoo lang, hindi po tayo iisang, lalo na kami sa Monday group, iba-iba po ang relihiyon namin nung kami nagsimula dito. Pero, hindi yun naging basehan upang magkagulo kami. Kasi nandun ang pag-ibig ng Diyos sa sentro eh. Ang pag-ibig ng Diyos ang naghahari sa puso ng bawat isa. Kung kaya't natatapos ang aming devotion, ang aming fellowship nang walang nag-aaway, nang walang nagdidebate. Diba?
Kasi naiintindihan namin kung anong misyon ng Panginoon sa atin. Na tayo ay nandoon upang magkaisa. Nandoon upang magmahalan, upang magtulungan, upang ibahagi ang salita ng Diyos. Hindi po ba? So malinaw sa isa't isa ang mga bagay na ito. And unity is not putting away our differences because there would be no need to be unified if we were all the same. Di ba? Hindi mo na kailangan sabihin pang unity na magkaisa tayo kung talagang iisa ang damdamin at puso ng bawat isa. Nagkakaintindihan eh. Di ba? Wala nang kailangan banggitin mo pang unity. Hindi na. Kusa na eh. Kusa nang nagkakaisa dahil alam ng isa't isa ano ang laman ng puso at ano ang layunin ng bawat isa. Malinaw. Di ba? Kung kaya't, kita nyo kung hindi nagkakaisa ang Monday group at Thursday group, pagdating ng Monday, pagdating ng Thursday, alam na nila agad na merong maglilid ng prayer, merong maglilid ng word, merong magpapaawit, may opening, merong closing. Alam mo yung ganun? At kung hindi man sila available o hindi man nila kayang gawin ng isang bagay, magsasabi sila. Napaka-open. Kasi alam nila na nagkakaintindihan ang bawat isa. At pag sinabi hindi pwede, hindi pwede. Hindi naman natin ipipilit eh. Di ba? Kasi nagkakaunawaan tayo. Yun yung napakaganda sa isang grupo, sa isang church, o ano mang meron kayong organization. Napakahalaga na dapat ito ay tunay na pinahahalagahan natin at pairalin natin at ipadama ang pag-ibig ng Diyos sa isa't isa. And we can accomplish, sabi nga dito, and ayan, because there will be no need to be unified if we were all the same. No, and unity is coming together, sabi dito. Unity is coming together with our differences and striving to make much of Jesus together. Diba? Kasi ang pagkakaisa talaga, kahit na iba-iba pa tayo ng opinion, iba-iba tayo ng pananaw, iba-iba tayo ng isip, nag-strive tayo, di ba? As a child of God, na magkaisa tayo together for Jesus Christ. Kasi alam na natin kung sino ang ating ang namumuno. Alam na natin kung sino ang head ng ating church, ng ating family, ng ating grupo, di ba? Kasi pag hindi mo alam kung sinong talagang head nito, alam mo ang Diyos ang nangunguna dito. Magpapasakop ka eh. And when you submit to God, you submit to your leaders. You will submit to your husband. You will submit to your family, alam mo yun, susunod na yun eh. Parang automatic nang sumusunod. Di ba napansin yung mga sarili nyo? Ang ating mga sarili, pag alam mo nag-submit ka sa Panginoon, hindi na mahirap mag-submit sa asawa. Hindi na mahirap mag-submit sa leader. Hindi na mahirap mag-submit sa manager, sa supervisor mo. Hindi na mahirap mag-submit sa nanay mo. Hindi na mahirap mag-submit sa asawa mo. Di ba? Nagiging madali. Kasi nga, una kang nag-submit sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. At siya din nag-feed sa'yo. At siya yung nagpupuspos sa'yo ng kabanalan nang sa ganun, ang Panginoon ang makita sa buhay mo. Kaya nagkakaisa. Kasi ang sentro ang Diyos. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of it all. Diba? Lord, Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our family. Dapat siya ang sentro. Nang sa ganun yung pagkakaisa, magmula sa Panginoon. At panigurado po, maiiwasan ang pag-aaway ng madalas. Mag-aaway pa din, pero magiging mababaw. Magkakaroon pa rin naman ng pagtatalo, ng pagtatampuhan, pero mababaw. Makakapagpatawaran ka agad. Malilimutan ka agad. Lilipas lang din ka agad. Kasi ang Diyos ang sentro eh. Yun dun mo mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos sa pamilya mo. Kapag ka ganun. Kaya, let Jesus be the center of your family and your life para maging maayos ang takbo nito. And take a moment. At sabi dito, we can accomplish so much more for God's kingdom together than we can alone.
But we must strive for unity to make that happen. Life's better when we work together. Totoo yan, di ba? Masaya ang buhay, magaan, kapag we work together. At sabi nga, no man is an island. Walang taong nabubuhay na mag-isa. That's why we need each other. Kailangan natin ng isa't isa upang lumago tayo sa maraming bagay. Lalo na patungkol yan sa Panginoon. Kailangan natin ng isa't isa para lumago tayo. Para tayo ay, kasi natututo tayo sa isa't isa eh, di ba? Natututo tayo sa mga patotoo ng bawat isa. Lumalakas ang loob natin. Nai-inspire tayo. Tumitibay ang ating pananampalataya. That's why, sa mga fellowship, katulad ng fellowship ng Thursday and Monday group natin, panimula ng ating fellowship, nagpe-praise report tayo. Nagbabahagi tayo ng mga kabutihan ng Diyos sa buhay natin na hindi natin namamalayan yung pagbabahagi mo ng salita ng Diyos o ng testimony mo sa ibang tao o sa grupo ay nagiging kalakasan pala yan ng bawat isa. Maaaring may isa sa kagrupo natin na hindi siya nag-open up. Pero dahil nag-share ka tungkol sa bagay na ito, ay nabuhayan siya ng loob. Diba? Nagkaroon siya ng lakas ng loob. At nagkaroon siya ng bagong pag-asa. Na-inspire siya sa patotoo mo. At yun ay malaking bagay. Diba? Ang community ng low carb hindi lalaki kung walang community at walang mga taong nagbabahagi nito. Ilan sa mga nanonood sa atin ngayon, nakilala niyo ako because nanonood kayo ng mga videos natin, nagbabasa kayo ng mga posts natin. So, ibig sabihin, na-inspire yung iba dun sa mga kwento ko. Ibig sabihin, kailangan natin ng isa't isa. At doon kayo nabuhayan na, pwede pala akong gumaling sa aking karamdaman katulad ni Ate Mams kasi gumaling siya sa kanyang stroke dahil sa nag-low carb siya. And thank God, kasi si Lord yung pinapapurihan niya sa kanyang kagalingan. So, may mga bagay tayo na na-discover from other people na nakatulong sa'yo personally. Diba? So, ang laking bagay nito. That's why huwag niyong isipin, no, na, okay na ako mabuhay ng mag-isa. Hindi ko kailangan ng ibang tao. I can live alone. I don't need you. Hindi totoo yan. Ang taong lagi mag-isa, napapahamak. At sabi dito, life's better when we work together. Diba? Parang walis yan eh. Walis tingting. Yung isang walis tingting bang piraso, makakawalis ba yan? Hindi makakawalis kahit anong gawin mo. Maghapon magdamag ka dyan, wala kang mawawalis. Pero yung isang bungkus ng walis tingting, ipangwalis mo. Ang daming mawawalis. Ang daming malilinis na mga dahon. Ang daming pwedeng magawa. Kasi united. Nakita niyo yung walis tingting, nakatali pa yun. At the more siya mahigpit ang tali, the more effective ipangwalis. Ganun din tayong mga tao. That's why, ang commandment ni God sa atin, love one another. Love your neighbor as yourself. And even your enemy, inutos ng Diyos to love your enemy. Napaka-imposibleng gawin yun. Pero, by the grace of God, kaya natin magmahal ng kaaway. Diba? Ganun kabuti ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Ang ganda ng ating message ng Lord para sa atin ngayong umaga. And take a moment to consider the people in your life who might be different from you. What steps can you take today to build a greater sense of unity with those around you? So, isipin natin yung mga tao sa paligid natin. Hindi natin sila katulad. Wala naman taong pareho eh. Exactly the same. Twins nga eh, di ba? May pagkakaiba eh. Tayo pa kaya sa ibang tao. Kaya huwag natin hanapin yung mabuti para, yung perfection sa kanila. Huwag natin hanapin na, dapat ganito siya, dapat ganito. Hindi. Dapat, ikaw yun. Baguhin yung sarili mo, ayusin yung sarili mo, maniwala ka lahat ng tao sa paligid mo magbabago. Simulan mo sa sarili mo. Huwag mong hanapin yung pagbabago sa iba. Dapat ikaw muna. Nang sa ganun, ay maging maayos ang relationship mo sa kanila. Diba? Kagaya ng binanggit natin kanina. Learn to listen first. Quick to listen, slow to anger, slow to speak, sabi sa James. Ikaw muna. Ayusin mo yung sarili mo. Baguhin mo yung sarili mo. Magpabago ka sa Panginoon sapagkat yung transformation, hindi natin kayang gawin yan. Si Lord ang makakapagpabago niya sa atin through the Holy Spirit. And
Ano yung gagawin mo ngayong araw na 'to para dun? Isipin mo kung paano na magkaisa ang pamilya mo, magkaisa kayo sa trabaho, magkaisa kayo sa church, sa ka-fellowship mo, sa ministry mo. Kung nagkakaroon ka ng problema dito, ayusin mo. But before mo ayusin yan, magpaayos muna tayo sa Panginoon. Submit to God. Because when you submit to the Lord and surrender everything to Him, magiging maayos ang puso mo. At yung pakikitungo mo sa iba, magiging magaan yan. Magiging maayos yan. Praise God. And consider a few ways that you can make Jesus famous in your life through the relationships and communities that you're in. So, si Lord ang dapat bida. Si Lord ang dapat na famous. Dito po, hindi ako ang bida. Itago ako lagi sa likod ng Panginoon. At ang Panginoon ang gusto kong makita nyo sa devotion, sa low carb, sa kahit anong bagay na ginagawa ko. Hindi ako ang idol, si Lord. Okay? Kasi may mga nagsabi, idol, hindi po ako. Si Lord po ang dapat na maging idol natin. Ako po ay instrumento lang na ginagamit ng Panginoon upang maghatid ng mabuting balita sa inyo. Pero ang Panginoon pa din ang tunay na kumikilos sa mga buhay natin. Kung kaya't napakahalaga na yung relationship natin sa Panginoon ang dapat na ayos, ang dapat na perfect, na dapat na meron tayo nito. Not religion, because religion cannot save us. It is not by works, but it is by the grace of God that we have been saved through faith. Yun ang nagliligtas sa atin. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang pabor, ang unmerited favor of the Lord. Yun ang tunay na nagliligtas sa atin by the grace of God. Diba? Yung favor ng Lord sobra. Hindi tayo karapat-dapat, and yet pinapatawad tayo. Kahit ano pa ang nagawa nating kasalanan sa Diyos, hindi niya binibilang yon. Hindi siya nanunumbat. At hindi siya nakukulitan kahit paulit-ulit kang nananalangin. Pero dapat yung faith mo, yung real faith, yun ang dapat na pairalin mo sa buhay mo. Hindi yung faith na may doubt, hindi yung faith na magkaproblema lang, ayawan na, hindi yung faith na konting nangyayari lang sa buhay mo, magkakaroon ka na ng takot. Dapat yung faith na nakaangkla sa Diyos na naglikha sa iyo, sa Diyos na nagtubos sa iyo sa iyong kasalanan, at Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa napakaganda mong mensahe ngayong umagang ito. Tunay o Diyos na buhay ka. Tunay o Diyos na makapangyarihan ka. Maraming salamat po. Nawa ang lahat ng aming natutunan ngayong araw na ito ay tumimo sa aming puso, may sa buhay namin at may bahagi din namin ito sa iba. Wala kaming kakayanan, Panginoon. Apart from you, we can do nothing, Lord. We need you. We need you, Lord Jesus. Ikaw lang ang aming kailangan sa buhay namin ito upang kami magtagumpay sa lahat ng aming mga pinagdaraanan. Iba't iba man, Panginoon, ang aming mga problema, pagsubok, sakit, karamdamang pinagdaraanan, Lord, pero iisa ang aming Diyos na tapat. Buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Kaya't nagpapasalamat kami, Panginoon. Patnubayan mo kami, O Diyos, sa aming buong maghapon. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig upang ito rin ang maibahagi namin sa iba at maipadama namin ito sa aming pamilya, sa aming katrabaho, sa aming mga kanegosyo, sa aming pag-aaral kung mga estudyante. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapaalala mong muli sa amin ang kahalagahan ng pakikinig, sa kahalagahan ng pagkakaisa, sa kahalagahan ng pagpapakumbaba, at sa kahalagahan ng pagtulong sa kapwa at pag-ibig sa kapwa. Maraming salamat po, O Diyos. Ibinadalangin ko rin sa iyo, Lord, ang lahat ng mga taong nanonood ngayon at sa mga taong makakapanood nito. Patnubayan mo po sila, ingatan mo sila, protektahan mo sila, at nawa, O Diyos, ay dumating ang pagkakataon na sila ay magkaroon din ng encounter sa iyo. Nagkaroon sila, Panginoon, ng pagkakataon na tanggapin ka bilang Diyos at tunay nilang tagapagligtas sa mga taong hindi pa ito ginagawa. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan, bagamat paulit-ulit kami nagkakasala, ikaw ay nandyan pa rin upang kami unawain, upang kami ay mahalin at patawarin sa aming mga pagkakasala. Maraming salamat po.
Dinadalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang ating Mavs TV family, ang God Loves You Movement Ministry and family, ganun din ang God First Christian Ministry International ni Dr. Iris Radev, at ganun din, Lord, ang Global Life University, at itinataas din namin sa iyo, Panginoon, dinadalangin ang bansang Pilipinas. Dito kami nakatira, Panginoon, sa bansang ito. Kung kaya't ingatan mo, O Diyos, ang bansang Pilipinas. Nawa, O Diyos, dumating ang araw na ang mga leaders ng bansang ito ay magkaroon ng takot sa iyo. Tumanggap sila bilang Diyos. Tumanggap sila sa iyo bilang Diyos sa tunay nilang tagapagligtas at aminin ang kanilang kasalanan. Salamat, Panginoon, sa pangunguna mo sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, at ingatan mo rin ang lahat ng mga leaders ng bawat churches sa buong mundo, bawat pastors, Lord God, ganun din ang mga lingkod mo, Panginoon, na nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo, bagamat dumaranas ng mga pagsubok, tatagin mo ang kanilang mga buhay, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, at itinataas po namin ang lahat ng ito sa iyong matamis na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Maraming salamat po sa inyong lahat. And I hope to see you all again tomorrow. And same time, 6:30 ng umaga. Malate man ako ng konti, hintayin nyo lang po ako. At naway makapagpatuloy tayo sa ating devotion na ito araw-araw. At ingatan po kayo ng Diyos sa buong maghapon. Sa mga hindi pa po nakapollow, mag-follow po kayo. Nang sa ganon, ma-notify kayo ni Facebook kapag may live na tayo, pag may uploads, para mapapaalalahanan kayo. At doon naman po sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe po kayo kasi doon natin nililipat yung mga videos natin. Para lagi nyo itong mapapanood, mai-share sa inyong mga mahal sa buhay. Thank you po. God bless po sa inyo. Salamat sa lahat ng mga nanood sa atin po sa ating Mavs TV. Thank you, Ate Jenny, Ate Ella, Ate Lucy, Ate Marilyn, kay Ate Marie, and kay Doc Jessie Ancheta. Maraming salamat po sa inyong panonood. Glory to Jesus Christ. Amen. And kay Ate Marilyn, yes, thank you. God bless to you. God bless you more, Ate Marilyn. Maraming salamat. So, thank you po muli sa inyong lahat. See you po bukas ng umaga at 6:30. Abangan nyo lang yung mga ibang videos na ilalabas natin sa low carb community natin. And of course, yung mga posts natin gabi-gabi ay nandyan naman po lagi yan sa ating pong page. Maraming salamat po. God bless everyone, and always remember, God loves you. Maraming salamat din po sa mga nanood sa atin po sa God Loves You Facebook page. Check ko lang po para sigurado ako. Maraming salamat po muli. Ayan, asa na? Ayan. Ayan, maraming salamat. God bless po, Ate Eileen Gravillo Antonio. God bless po sa inyo lahat. God loves you. Bye-bye.